Gusto ko lang pong linawin yung mensahe kanina ni Paul sa ating Sunday School. Noong una po, kaya nasabi doon na pinagpapala ng Panginoon hanggang sa kalibulibong saling lahi. Noong una po pa ang kaligtasan ng pamilya ay ayon sa kanyang mga magulang. Kaya nung magkasala si Akan, nung nagkaroon sila ng palabunutan, tinignan kung sinong pamilya nagkasala. At magkasala sila, pati yung mga hayop nila hanggang sa kahit-kitang anak ay sila po ay pinatay. Kasi ang kaligtasan nila ay sa kanilang magulang. Hanggang sa apat na saling lahi, kasama yun sa paparusahan. Kaya nung panahon na nagkasala ang talikuran, ay sila, sabi ni Moises, lumayo kayo sa kanila. At biglang nabaak ang lupa at kinain silang lahat kasama ang kanilang ari-arian, pati ang kanilang mga tulda. Pero kung sila tumanggap sa Panginoon ang kanilang mga magulang, libu-libong saling lahi ang pangako ng Diyos. Tulad po ni Abraham, si Abraham ay isang pinangakuan ng Panginoon, pero hanggang ngayon, tinatamasa ng mga tao na sumunod sa Panginoon yung kaligtasan na ibigay ng Diyos. At ang mga bata po ngayon, nung dumating ang Panginoong Hesukristo, yung mga bata po na wala pang mukhang, automatic sila ay tinubos ng Panginoon sa pagkakasala. At kung sila may kuwain ng Panginoon na sila wala pang kaalam-alam, sila po automatic ay ligtas. Pero yung mga bata na mayroon ng kaisipan, sila po ang dapat tumanggap sa Panginoon, magpabautismo, tanggapin ng Panginoon kasi sila yung mayroong nagagawang pagkakasala habang lumalaki. Kaya pag hindi nila tinanggap ang Panginoon, sila po ay hindi maliligtas. So malinaw po ang Panginoon, ang pagtubos ng Panginoon sa atin, ay yun po ay natanggap natin. Kaya salamat sa Panginoon sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Alam ko na tayong lahat ay pinagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsunod. Kaya nga po, magtataka ka na ang pagpapala ng Panginoon ay dumadaloy hanggang sa ating mga pambuong pamilya. Kasi ganun po ang pangako ng Diyos sa atin. Si Abraham po na siya ay lumapit sa Panginoon, lahat po ng kanyang saling lahi ay pinagpala ng Diyos hanggang sa ngayon. Libong saling lahi na pero pinagpapala ng Panginoon. Tayo po, pag tayo ay talagang narito para sundin ang Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng ilaw sa ating pagkatao. Para tayong kandila na pag lumabas ay mayroong liwanag at mayroong ilaw, kaya ang ating pamilya ay nagkakaroon ng pagbabago, nagiging maayos, nagiging maganda ang takbo ng ating mga buhay. Hindi tayo nadadapa kasi ang dinadaanan natin ay maliwanag dahil mayroon tayong ilaw mula sa Panginoon. Amen. Kahit ikaw ay nag-iisa kung saan ka manggaling, pag ikaw ay tinanggap mo ang Panginoon at patuloy kang babaguhin ng Diyos, aayusin niya ang buhay mo. Ang Diyos po ang mag-aayos ng lahat sa ating mga buhay. Hindi po tayo papabayaan ng Panginoon sa mga bagay na dapat natin tanggapin mula sa Kanya. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga, ang pamagat po nito ay pagpapalang walang katapusan sa mga taong pinagpala ng Diyos. So kung tayo po ay pinagpala ng Panginoon, wala pong katapusang pagpapala. Sabi nga yung sumunod sa Kanya ay hanggang sa libong saling lahi, pinagpapala ng Diyos. Salamat sa Panginoon kanina. Sabi ko, Lord, totoo ang pangako mo sa akin, Panginoon. Kung kanina ay parang naluluha nung si Paul ay nagbimensahe, at sabi ko, Lord, salamat Panginoon sa kasagutan ng aming panalangin. Alam ko napakalaki ng plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya gusto siyang dayain ang kaaway. Nagkasakit siya, dahil gusto ng kaaway na hindi magtagumpay, at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Kasi alam ko sa buhay ko, sa aking pagtuturo, sa aking pagiging pastor, ako ay prepare ng Panginoon para ihanda ang aking mga anak. Alam ko na isang araw sila yung hahawak ng napakalaking gawain tulad ni Haring Solomon kung paano pinag-prepare ni Haring David para matayo ang napakalaking templo. Alam ko na ang Diyos ay mayroong ipinagagawa sa bawat isa sa atin kaya tayo ay narito. Pinipipir natin ang bawat pamilya natin, ang bawat representative tayo ng ating pamilya. Kung ano yung ating ginagawa, sila po ang sinusundan nila at dahil dito silang lahat ay maliligtas ayon sa salita ng Panginoon. Kaya salamat sa kanyang mga salita. Alam ko na pag pinagpala ka ng Diyos, hindi po ito kayang kuhanin ng kahit sino.
ang Diyos na nagpala sa iyo, talagang napakalaking pagpapala po ang tatanggapin mo. Sabi ko nga, yung pagpapala ay nakukuha natin tungkong sa pagtanggap natin sa Panginoon at sa pagtapit natin sa Diyos. Kaya hindi tumali sa aking kaisipan yung nung ako yung tatrabaho sa construction noon, na ano lang ako, yung naghahalo lang ng simento. Pero ang ginawa ko nung ako ay sa Batangas ako nung trabaho, nung ako ay magsweldo, binigay ko yung halos kalahati ng sweldo ko sa foreman ko. At pangatlong linggo, pinabili na niya ako ng laghari at saka martilyo. Sabi niya, karpintero ka na. Yung 80 kong araw, naging 120. Karpintero na ako, yung mga matagal na ron, buwan na, gahalo pa rin sila. Paakit nila ako sa isang area, diyan ka lang. Tuloy-tuloy, meron pa akong overtime. Napaka-iba po. Nagtrabaho ako sa bakery, gusto ko matuto ng mga timplada. Pag susunod ko, binibigyan ko yung maestro ko. At natututo ako. Natututo ako ng mga paano timplahin, paano gawin yung mga bagay na gusto kong matutunan. Sa Panginoon po, sino ba sa ating mayroong nagagawa sa Panginoon? Madali pong humingi sa Panginoon pag ikaw ay maligid sa Panginoon. Ikaw lagi yung nakikita ng Panginoon na nagbibigay, ikaw lagi yung binibigyan ng Panginoon. Kumbaga nandun lagi yung paghahangad mo na makalapit sa Panginoon. At ikaw ay iaangat at iaangat ng Diyos. Sabi nga ni Pastor Davis, may dalawang nagpa-check up sa doktor. Pagdating yung isa may balong-balong, may dalang siupaw, iniabot sa doktor. Nung mag-i-start ng check up, ang hinanap yung may dalang siupaw, siya ang nauna. Kasi mayroong pasalubong. Mayroong pasalubong. Sa Panginoon po, kung tayo'y marunong lang maglambing sa Panginoon, madali pong kumuha ng pagpapala mula sa Diyos. Totoo, ang lahat ng mga anak ay mahal ng magulang. Pero, mayroon po talaga tinatangi ang kanyang mga magulang. Yung kapatid ko nandito, pero nararanasan ko po, pag lumapit ang iba kong kapatid sa magulang ko, wala. Pero pag lumapit ako, meron akong nakukuha. Hindi po yan kailangan sa kanila. Kaya ang totoo po, lahat ng anak mahal ng magulang. Pero, meron po talagang tinatangi ang magulang. Maliban na lang kay Angel. Kasi isa. So, kaya siguro gusto ni Angel. So, alam natin na tayo po madaling kumuha ng pagpapala sa Panginoon pag tayo po ay malapit sa Kanya. Pag tayo po ay talagang nandun yung ating pagdikit sa Panginoon, lahat po ng ating mga kahilingan, ibibigay at ibibigay ng Diyos. At once na ikaw ay pinagpala ng Panginoon, hindi na po ito kayang agawin ng kahit sino pa man. Si Abraham, pinangakuan siya ng Panginoon hanggang sa kanyang kaapu-apuhan. Kahit nagkakasala, nagkakamali, hindi pwedeng hindi pagpalain ng Diyos. Kasi pangako na niya yun. Libu-libong saling lahi, pinagpapala ng Diyos. Kaya tayo, sa ating ginagawa, si Haring David, yung kanyang mga apo, nagkasala pero sa akin ng Panginoon, dahil sa inyong ninunong si David, patuloy pa rin kayong maghahari. Kasi naipangako ng Panginoon. Si Jacob, di ba? Inagaw lang naman ni Jacob yung maspas. Pero bakit nagpatuloy? Kasi pinangako na kay Abraham yun, na sa kanya magkakaroon ng pagpapala, hindi kay Isaac. Hindi pa ipinapanganak. So sa ating pong ginagawa, pag tayo po'y pinagpala ng Panginoon, pinagpala na po ang ating angkan. At hindi na po yun mawawala. Ang sabi po sa 1 Chronicle chapter 17 verse 27, ang sabi po dyan, kaya basbasan mo nawa ang angkan ng iyong lingkod upang magpatuloy ito sa iyong harapan, magpakailanman. Sapagkat ang pinagpapala mo ay pinagpapala magpakailanman. Hindi na po pwedeng mawala yung pagpapalang ibinigay ng Diyos sa bawat isa na kanyang mga anak. May pamamaraan lang ang Panginoon sa ating kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. At ito pong panahon ito yung panahon ng pagtanggap natin ng pagpapala mula sa Panginoon. Kung mapapansin mo, inaayos ng Diyos ang ating mga buhay. Pinagaganda ng Panginoon ang ating relasyon sa Kanya. At pati ang ating mga ari-arian, inaayos ng Panginoon.
Tandaan ninyo kung gusto niyo magkapera, huwag kayong lumayo sa may pera. Sino may pera? Si Lord. Huwag kayong lumayo doon sa gusto niyo ng maraming blessing. Huwag kayong tumikal doon sa nagbibigay ng blessing. Huwag niyong mahalin yung blessing lang, kundi yung nagbibigay ng blessing. Kasi yung nagbibigay ng blessing, ay patuloy po yung dadaloy. Pag pinagpala ka na tuloy-tuloy na pagpapala, ibibigay ng Diyos sa iyo. Pag sa Kanya ka kumapit, walang patid na pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa iyo kasi siya ang may-ari ng lahat. Kaya masabi ko, Lord, naka-order na pala tayo ng hollow block. Nakita niyo dyan. 300 po hollow block yan. Yan po yung unang linggo dito na kinuha natin. Naka-order na rin tayo ng mga buhangin. 2 kubigo yan. At mag-order pa ako ng mga bakal, yung malalaking bakal kailangan natin. Sabi ko nga, Lord, kaya ko naman ipagawa ang iyong templo sa tulong mo, sa pera ko, na sarili. Kaya kong ibigay at kaya ibigay ng Diyos sa pananampalataya ko. Pero ang sabi ng Panginoon, anak, gusto ko lahat kayo ipagpalain. Kada po ako magkakapira, wala po akong hangad kundi ilagay sa building pa ng Panginoon. Sabi niya, Pastora, di ka na bumibili ng damit. Alam ko, ang Diyos ang magbibigay. Kaya sabi ko, i-encourage ko kayo, kahit kada linggo man lang, kahit yung inyong mga anak o kahit sino sa inyo, maglaan man lang kayo kahit 20 pesos sa building fund para sa Panginoon. Kasi ang pagpapala po ng Diyos, kaya niyang ibigay sa mga taong tapat sa Kanya. Huwag po tayong manghinayang sa mga bagay na mayroon tayo kasi hindi po yan utangin ng Diyos. Ayaw ko na ako lang ang pagpalain ng Panginoon. Ayaw kong makita ninyo na ang dami kong sasakyan, ang dami kong ari-arian, pero kayo wala. Kasi hindi ko kayo kayang pagpalain. Tandaan ninyo, hindi ko kayo kayang pagpalain. Hanggat hindi nyo sinusunod ang sinasabi ko dito na sinasabi ng Panginoon, hindi nyo makakamit ang pagpapala gusto nyo makamit. Mayroon pong pamamaraan ng Panginoon kung paano tayo pagpalain. Kasi nung nakaraan, binuksan ko yan. Nilista ko yung ilagay ko, ang napadagdag lang, 100 sa loob ng 1 buwan. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay nagbibigay sa kanyang templo. Ang sabi ng Panginoon, kung mababasa mo sa kay Moises, nung sabi ni Moises, lahat ng nung magawa sila ng kahon, pinatigil na lang ni Moises ng kanyang mga, sabi niya, tumigil na kayo kasi hindi na kayang gastusin lahat. At lahat sila ay pinagpapala ng Diyos. Ayaw ko na may maiwan sa inyo kahit isa. Ayaw ko na may maiwan sa inyo na hindi pinagpala ng Diyos. Gusto ko lahat tayo pagpalain ng Panginoon. Gusto ko maranasan nyo yung mga naranasan ko kung paano ako pinagpapala ng Diyos sa pamagitan ng paglilingkod sa Panginoon. Wala po akong ibang hangad, kundi ang pagandahin ng templo ng Diyos. Sabi ko nga, kahit hindi ako magkaroon ng ari-arian sa labas, basta't mapaganda ko ang kanyang templo, sapat na sa akin kaligayahan na mapaglingkuran ko ang Diyos na buhay ng buong puso. Ang inahangad ko po, lahat tayo pagpalain ng Diyos. Ngunit hindi po yun mangyayari kung hindi natin susundin ang salita ng Panginoon. Yung nakaraan yung ating kusina, pinagbuuhan natin, pero nakita ko na hindi talaga nangyari. Sa tulong ng Panginoon, napatapos po natin yung kulang-kulang 40,000 po ang ginastos dyan. Hindi po nagkukulang ang Diyos pag tayo po ay mayroong puso sa gawain ng Panginoon. Pag tayo po'y binasbasan ng Panginoon, alam ko pinagpapala tayo ng Diyos. Pero bakit hindi po sagad-sagad ang pagpapala na nagaganap sa ating mga buhay? Kasi po, kulang po ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Salamat sa mga salita ng Panginoon.
Ang sabi po sa mga awit, chapter 31 verse 19, ang sabi po diyan, kay sagana ng mabubuting bagay na laan sa iyo'y gumagalang. Nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob. Matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Ang pag-iingat po ng Diyos ay hindi natin kayang tumbasan. At yung pagpapala ng Panginoon, kasaganahan sa buhay mo, mararanasan mo ito pagpatuloy kang nagtiwala sa Diyos. Bakit po laging iginigiit ang pagbabasa ng Kanyang salita, ang pananalangin? Kasi gusto ko pong matuklasan ninyo ang hiwaga ng salita ng Panginoon para ito po ay inyong maipabuhay. Dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon kasama niyo ako. Darating ang panahong maghihiwa-hiwalay din tayo. Gusto ko lang maipunla sa puso ninyo kung paano ninyo tanggapin ang Panginoon. Dahil kahit kayo nasa ang lugar, kaya niyong magkaroon ng malaking ilaw at maipakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay ninyo na pinagpala ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi natin alam kung saan ka dadalhin ng Panginoon. Hindi mo alam, dadalhin ka pala sa Mindanao at doon ka pagpapalain ng Panginoon. At ikaw ay magtatayo ng kanyang isang templo para ipakilala ang Panginoon. Bawat isa po sa atin ay may nakatakda ang Panginoon na ipagagawa. Hindi po habang panahon magkakasama tayo. May mga pagkakataong kailangan tayong paghiwa-hiwalay ng Panginoon para lumawak ang kanyang gawain, para maipakilala ang kanyang pangalan sa buong mundo. Ang buhay po natin ay 70 to 80. Kung ikaw ngayon ay 40, meron ka na lang na mga 20 years. Kasi yung paglampas mo ng 60, hindi ka na rin pwedeng pumayo sa malalayong lugar, hindi mo nakakayanin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Pag nakikita ko yung mga anak ko na talagang nandun yung kanilang pagpupursige na makapaglingkod sa Panginoon. Nandun yung kanilang hangarin na magsabi si Paul sa akin, pag desidido ako, gusto kong mag-resign sa aking trabaho at maglingkod sa Panginoon. Amen. Yun po, napakalaking blessing sa akin sa buhay ko. Hindi ako nang hinayang na nag-aaral sila para makapagtrabaho sa kanyang provision. Pero mas higit akong naliligayahan at natutuwa pag nakikita ko na ang Diyos ang kanilang pinararanalan. Amen. Dahil tandaan ninyo, sa mundong ito, tayo po ay sandali lang. Yes. Pero ang buhay na pangako ng Diyos sa atin, wala pong hanggan. Kaya ayaw ko kayong dalhin sa mundo lang na ito ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti sa ating kanyang mga anak. Ang sabi po sa verse 20, iniingatan mo sila at kinakalinga laban sa balak ng tao masasama. Inilalagay mo sila sa ligtas na kublihan upang hindi ilaitin ng mga kaaway. Ganun po kabuti ang Diyos sa atin. Ganun po siya magmahal sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Tandaan ninyo, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya hayaan na ikaw ay paglaruan o laitin ng kahit sino. Tandaan ninyo, ipagtatanggol kayo ng Diyos at pagpapalain kayo ng Panginoon. Huwag po natin siyang palilimutan araw-gabi sa ating buhay kung paano natin siya paglingkuran, ipakilala sa mga taong ating nakakasalamuha. Hindi po tayo perfecto. Alam ko nagkakasala, nagkakamali tayo sa mga bagay na ating ginagawa, pero lagi niyong tatandaan, grace po ng Diyos ang nagliligtas sa atin. Hindi po ang ating mga gawa. Kasi hindi tayo perfecto, nagkakamali tayo. Wala sa ating perfectong tao na makagagawa ng lahat ng piling gawin. Pero ang Diyos po ay perfecto na siya po ang kumakatawan sa atin kung paano tayo makarating sa amin. Ang Panginoong Hesus po ay perfecto at wala po siyang kapintasan. Siya po ang ating katawan. Siya po ang buhay natin. Kaya alam ko, tayong lahat ay pinagpapala ng Panginoon. Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya ang sabi po sa mga awit, chapter 31, verse 23,
Mahalin ninyo si Yahweh, kayong kanyang bayan. Mga tapat sa kanya ay kanyang iniingatan, ngunit ang palalo'y pinaparusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Ayaw ko na maranasan natin yung parang sa huli, na tayo ay mangharanas ng parusa ng Panginoon. Alam ninyo, yung mga sinasabing kaparusahan, impyerno, paghihirap sa Hades, hindi po yan para sa atin. Hindi po yan para sa atin. Para yan sa kay Satanas. At ang gusto ni Satanas, makakasama tayo doon. Ayaw niya na siya lang doon. Kaya tayo ay kanyang niluloko. Kaya tayo ay gusto niyang iprima. Gaman tayo ng mga, naalala ko tuloy yung kwento ng itik. Kung napakinggan nyo ito. Yung dalawang magkapatid ay naglalakad. Naninira to yung kanyang bunso. Tinamaan yung itik. Namatay. Ibinaon. Pag-uwi nila, sabi ng lola, Apo, maghugas ka na ng plato, sabi nun sa panganay. Maghain muna, kakain sila. Paghain niya, maghahain siya, sabi niya, Lola, ang maghahain po ay si Bunso. Sabi ng Lola, bakit si Bunso? Ikaw ang maghain. Sabi ng ate, ang itik. Takot na takot siyang malaman ng lola niya, kaya sabi niya, Bunso, alalahanin mo, ang itik. Naghain siya, ako na lang po lola, maghahain lola, ako na lang po maghahain. Hain siya. Pagkatapos kumain, ikaw na maghugas kasi si Bunso lang. Si Bunso din po ang maghuhugas. Bakit ako ate? Ang itik. Ay sige po, ako lang maghuhugas. Siya na ang lahat ng gumawa. Kasi na-premap siya. Lahat pinagagawa sa kanya. Isang araw, hindi na niya natiis. Sabi niya, bakit naman ganun? Bakit lula? Ako na lang na ako. Iniisip niya ganun. Sabi niya, bakit? May pagtatapat po ako sa iyo, lula. Ano yun? Yung itik po kasi, natira doon po na matay, ibinaon po. Sabi ng lula, ako, matagal ko nang alam. Hindi mo lang sa akin sinabi. Alam ng Diyos ang pagkakamali natin. Alam ng Diyos ang pagkakasala natin. Pero natatakot tayo. May mga taong ginagawang dahilan yung para ikaw ay ilayo sa Panginoon. Huwag po tayo magpaprema. May isang tao nag-a-apply ng trabaho. Sabi nung sa nag-i-interview. Alam mo ba na ang lahat ng yung ina-apply mong trabaho sa akin ay dapat ay maraming alam ang makakapasok dyan. Sabi na nag-a-apply, marami po akong alam, sir. Ano bang alam mo para matanggap kita? Alam ko, sir, kung saan ka nakatira. Alam ko rin kung saan nag-aaral ang iyong mga anak. Alam ko nga, sir, kung sinong totoo mong asawa. Ay, sabi niya, sige lang, tanggap ka na. Ang dami mo palang alam. Ay, hindi siya makatanggi. Kaya tanggap agad kahit hindi alam yung trabaho. Eh kasi baka malaman na, alam ko rin sir kung saan ka naglalaki, gabi-gabi. Kaya tayo po ay naluloko ng kalaban kung minsan na ilalayo tayo sa Panginoon dahil sa mga bagay na ating kinatatakutan. Huwag po tayong magpadala sa mga gustong gawin ng mundo sa atin. Magtiwala tayo sa Diyos, manampalataya tayo sa Panginoon. Ang Diyos po ang siyang mag-iingat sa atin. Kaya po tayong pagpalain ng Panginoon. Magpakatatag po tayo. At sabi po sa verse 24, magpakatatag kayo at lakasan ang loob. Kayong kay Yahweh nagtitiwalang lubos. Pag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, magpakatatag po tayo. Gawin natin yung mga bagay na kailangan natin gawin para sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Sabi ko nga, Lord, walang imposible sa iyo. Ang lahat ng bagay kaya mong gawin. Amen. Kaya ako'y masaya dahil makakapag-start na tayo. Dahil October po ay na-declare na yung meeting nila pastoran, yung mga kasama, dito na talaga ang gawain sa October. Palakpak natin ang masaya. October 7, 8, 9. Pero hindi na tayo maghahanda ng pagkain. Kaya wala nang mabibisi sa atin. Makaka-attend tayo kung lahat sa gawain. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon.
Nakakalita na naman si Gigi ng Force Verso. Salamat sa Panginoon. Isipin nyo, sa laki ng Palawan, tayo yung napili na pagtausan. Meron din naman pwede. Sa isa o pwede naman. Pero bakit tayo yung napili? Dahil dito ibubuhos ng Panginoon ang malaking blessing na pagpapala. Dito po nakalaan. Kaya ako masaya na aayusin ito talagang kung mahabol kahit na hindi lahat, ma-open lang ito. Pero kung kakayanin, gusto ko wala na yung mga haligi sa gitna para talagang malaki na. Pero kung hindi man makakaya, mahalaga, ma-start na natin para tuloy-tuloy na natin mapaganda ang tingin ng Panginoon. Gusto ko yung kortina niya na napakaganda na talagang pag-trios mong ganon, ang sarap dito sa loob, yung ambience ng Panginoon, yung talagang presensya ng Diyos ang ating mararanasan, ang ating mararamdaman. Kaya alam ko, ang pagpapala ng Panginoon sa lugar na ito, tuloy-tuloy pong ibibigay ng Diyos sa atin. Huwag po tayong mag-alala, huwag po tayong mangamba sa mga bagay na para sa atin. May nakalaan po ang Diyos sa atin. Amen. Ibibigay ng Panginoon yan sa atin. Kaya po, sa bawat araw na ginagawa ng Panginoon, magpakatatag po tayo. Kung mayroong mga bagay na pinagdadaanan tayo, yan po ay mga part lang para tayo maging matibay, maging matatag. Congrats nga pala kay Randolph, kay GR. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang malaking blessing po lang sa inyo na kayo ay pinagpala ng Panginoon. Salamat sa Ang pagpapala po ay dumadaloy sa ating mga anak. Tandaan ninyo, pangako ng Diyos yan sa atin. Kaya yung mga anak, magpaabuti kayo. Magtapos kayo ng pag-aaral dahil karangalan niya ng ating magulang. Sa totoo lang, kahit hindi ka magbigay sa magulang mo, makatapos ka lang. Yan po ay malaking karangalan. Eh, how much more kung nagbibigay? Ang sabi nga ng isang tao, sabi niya ako, masaya na ako. Kahit wala akong pera, basta't malusog ang aking buong pamilya, pati ang aking sarili. Pero mas masaya ako kung may pera. Masaya tayo, pero sa totoo lang, kailangan din natin ng pinansya. Dahil yun ang kailangan partner natin sa pagkakas sa Panginoon. Pero tandaan ninyo, sa Diyos pong lahat, makukuha natin yan. Kaya ibigay ng Diyos sa atin. Kaya alam ko na yung mga bagay na wino-worry ninyo, huwag niyo masyadong isipin yan. Ang Diyos po ang ating isipin at siya natin unahin sa ating mga buhay. Pagpapalain kayo ng Diyos. Kayang pagpalain ng Panginoon ng kanyang mga anak. Salamat sa kanyang mga salita ngayong umaga. Alam ko na mga bagay na gusto natin mangyari, ibibigay at ibibigay ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Father God, salamat Panginoon sa iyong mensahe, Father God, sa umagang ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na pumasok po ito sa aming mga puso, Panginoon. Maipamuhay namin, Father God, ang pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Alam ko, Lord, kami binasbasan mo na at kami pinagpala mo na hindi kayang pigilan ng kahit sino po man. Salamat po, Ama, sa mga pagpapalang ito, Panginoon. Ang lahat po ay sa inyo namin pinagkakatiwala. Pagmandalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord. Lakas natin ang Panginoon. Tayo po ay may komunyon.